Oy, meron nga palang ano ngayon. Live EDSA Kineme-eme. Libo-libong tao daw dinagsa. Libo-libo daw yung nasa EDSA. Talaga? Kalat-kalat nga kayo. Para nga kayong basura. Ang marami, pulis. Pero yung mga nagrarally, kakapiranggot. Sige wait lang bibigyan ko kayo ng ng update. Heads up, okay? Ito talagang mga DD shit na to. Kahit kailan talaga, tatanga-tanga talaga eh. Oh, biruin mo, daw. Libo-libo daw mga kaiksena. Boom! Ang marami yung pulis. Oh, i-forward natin yung libo-libo nila, ha? Oh. Ano? Nandiyan na naman kayo Pero sa... hanggang ngayon, hindi pa niya sinasabi kung anong kalagayan. Punyeta naman to mga vloggers ng mga DDS, oh. Tingnan nyo mga kaiksena, kaya ang sarap-sarap maging vlogger ng DDS DD shit. Bakit? Biruin nyo nauna pa ako dyan na mag-content. Nagsimula lang tong vlogger na to sa rally, dyan. Tingnan nyo naman ang subscriber, 320, ang bilis, di ba? Ang bilis. Oh, walang halong kumbaga, di ba parang, wow, iba. At sa kanyang subscriber na yan, siguro naman ate, lagi-lagi kang kasama ni Bongo. Baka naman pwedeng palitan mo yung camera mo. Diyos ko, napakakuripot mo naman, no? Blurred na blurred ka, ate. Itaas natin ang quality. Baka kaya pa, oh. Kasi yung camera ko mataas tsaka itong ko, PC ba? O, 1080p. Pinataas ko pa, ha? Oh. Tuloy natin. Oh. Anong kalagayan? Baka mabigla na lang tayo. At pagkagulo. Beng, go inside dun sa bed. Just be quiet. Come on, go. Maririnig mo yung mga pananalita ko rito. Nandito sa harapan ko naglalaro eh. Oh, 'di ba? Ito. Biruin mo ate. Wait lang Ang tagal mo nang nakakaburaot kasama ka ni Bongo sa mga scripted nyong palabas. Hindi, ba yan? Ang kuripot mo. Mag-upgrade ka kahit man lang iPhone 11, pwede na yon, maganda na yon. Grabe naman kakuriputan nito mga to. Wala kami makita rito. Ano yan, puro Ang ating bansa, kung hindi niya dinidisclose yung kalagayan po niya base sa ating saligang batas. So, yun lang po, ibibigay ko po kay Ka-Erin Libo-libo. para... Si Ka-Erin dyan pa. Tang inumin nyo, libo-libo. Mga fake news talaga kayo. Tingnan nyo pakita ko sa inyo Libo-libo daw baba mo. O, tingnan nyo subscriber niya 320k. O, ano nakalagay? Live, EDSA, libo-libo, dagsana. Ito na ba katapusan ni Ngagba? O, ganyan talaga sila mag-clickbait at mag-fake news. Kotongan ko kayo isa dyan Direk, natutuwa ako sa'yo. Like kita maging friend. Paanong friend? Liwanagi mo, paanong friend yan? Charot. Kagaling ko lang Menjola EDSA, mas marami pa ang pulis. Kaya nga katarantaduhan itong mga hindot na to. Daig pa kayo ni Ninyo Si Ninyo, bonggang-bongga ng camera niyan Samantalang to mga DD shit, burao talaga, kuripot. Kumikita kayo, ayaw niyong bumili ng gamit. Diyos ko. Boom. Kakahiya. Kuripot na, buraot pa. Boom. Di ba kayo naawa sa mga nanonood sa inyong subscribers nyo? Ang pangit ng video nyo. Wabi naman yan, Oh. So, ito si... Stop na. Hindi naman natin talaga yan na pag-uusapan. Pinakita ko lang kasi fake news kagad Libo-libo daw. Paano naging libo-libo yan? Tigilan. Ano pa yan Nagmotorked pa yan. Oh, tinan nyo, hindi na naman makita ang puti. Ano ba, nanonood ba kami ng sinaunang pelikula? Okay, alisin na natin yan mga kaiksena. So, eto na nga.
puntahan na natin yung 18 kupal. Ay, 18 ano. 18 Marines daw, di umano mga ka-eksena. Sabi ng kanilang abogadong si Baligod. Baligod ba? Balingod, Baligod. Kung basta balak sa buhay. Yan, wait lang ha. Okay. Yan. Kuha tayo ng balita, mga ka-eksena. Yan. Gusto lang daw Ito. Wait lang ha. Yan, pakita natin. Para mamaya sunog to mamaya. Game. Ano to, nakakaawa tong kung nadidiis na to, nabulag sa katotohanan, tuluyan na sira ang ulo nila. Diba? Ikaw para sabihin mo, libo-libo? Bobo ka ba? Wala ka bang, diba? Mata? Di ka marunong bumilang kung libo-libo ba yan? Daan lang? Diyos ko. Kawawa talaga. Tuloy natin. Asa na yung gusto makipag-friend, katawan, gusto ko laging nagpapataw, may sense. Okay. Sige. Just watch and learn, sit back and relax. Okay? Game, simulan na natin yung Marines. Pasok, ate. Gusto lang daw sirain ang pagdinig ng ICC. Yan ang banat ni dating Senador Antonio Trillanes sa paratang sa kanya ng mga lumantad na retired Marines. Iginiit kasi nila na dinalhan nila ng mali-maletang pera si Trillanes para gastusan umano ang investigasyon ng ICC. Yan ang problema. 'Di ba? Totoo naman mga ka-eksena na imbento lang naman talaga tong Marines na to. Totoo na mayroong Marines nga. Totoo yung mga tao na yan. Pero yung script na yan ay imbento lang mga ka-eksena. Talagang gusto nilang ma-divert yung issue ng ICC at paparating na impeachment ni Sara Duterte mga ka-eksena. At yan yung sinasabi ko sa inyong sunod-sunod na mga pasabog at magbaha ng mga balita o mga pampagood shot ni Inday Sayad. Which is nangyayari, di ba? Lalong lumalala. Kita nyo naman. Tuloy mo, te. Narito ang report. Lumantad sa isang press con ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Sa kanilang affidavit na iprinisinta ni Atty. Levito Baligod, nagsilbi raw sila Nakikita nyo mga ka-eksena kung ano yung nakalag. Courtesy of Mike Defensor. Stream by Net25. Easy. Ang ina mo ka, utang ina ninyo, utang ina ninyong lahat. Tuloy natin. silang mga tauhan ng dating kongresistang si Zaldico. Sila raw mismo ang nagdala ng mga mali-maletang pera mula sa project's kickback sa mga opisyal gaya. Tsaka mga ka-eksena, ganito mga ka-eksena ha. Halimbawa kayo kongresista kayo, 'di ba? Tapos kukuha ka ng halimbawa mga bodyguard, mga tao, 'di ba? Kung halimbawa na matino ka o hindi sabihin na natin ikaw si Zaldico, kukuha ka ba nung may history na ng mga katarantaduhan? Kumbaga parang mahirap pagkatiwalaan. Gagawa ka kasi ng kalokohan, di ba? Tapos kukunin mo tong mga Marines na to na may history ng mga kalokohan din. Di ba? Paano kung ilaglag ka rin? Hindi ko talaga maintindihan mga ka-eksena. Kung ako yung lalagay sa pwesto ni Zaldico at kailangan ko ng tao, salang-sala yung kukunin kong tao. Hindi basta-basta na lang kukuha ng na-discharge dyan, na Marines, di ba? At kung kukuha man ako ng tao, yung talaga siguradong hindi yan bibitaw, hindi yan lalantad. Di ba? Nagigets nyo mga ka-eksena? Wala, ikita nyo mga ka-eksena. Ang dami lumantad. Sure ka dyan? Sure ka dyan? Di ba? Hindi, gamitin niyo yung common science ninyo, mga ka-eksena. Sige, kalma ka lang dyan. Mag-subscribe ka muna, mag-follow ka muna sa Facebook page ko. Para malaman ko legit kang tao ka. Mamaya, ghost project ka lang. Charot.
'Di ba? O, tuloy natin. O, sige, marami pa yan. Kaya ni Pangulong Bongbong Marcos, bagay na una na ring isiniwalat ni retired Marine Master Sergeant Orly Guteza sa pagdinig ng Senado. Nagpakita pa si Baligod ng mga litrato na isinasakay ang mga maleta sa van at eroplano. Oh. Parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Oh. Na yung isang malaking maleta Oh. ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katawan. Ay, hindi ako naniniwala dyan. Ano yan? Tigpipiso? Ha? Ano yung tigpipiso? Hindi, mga kaiksena, kahit punuin mo yan ng pera, ha? Hindi ako naniniwala na hindi kaya yan ng isang tao. Lalo na Marines pa daw. Tigilan nyo ako sa kukupalan nyo, ha? Tigilan nyo, wag kami. Boom! Hindi, sa totoo lang, mga kaiksena, hindi talaga ako mapapaniwala dito. Kasi yung drama nila, huli mo na. Oh. 3 tao, isang maleta, papel na pera, sabihin mo pang 5 kilo, 10 kilo. Eh, nakakapaglagay ka nga sa maleta ng hanggang 25 to 30 kilo, kaya mong buhatin eh. Boom! Tama, mali. Oh, naiaangat mo pa nga eh, pagdating doon sa kiluan eh, naiaangat mo pa nga pagka may hagdan eh. Tapos sila 3. Boom! Wag naman. Kabubuhan din itong mga to eh, no? Maliit, hindi kayang buhatin. Siguro maniniwala ako kung ang laman yan, makina ng motor. Boom! Mga siguro isang set, babiyahe yung makina ng motor dahil kakargahan. Pwede pa. Boom! Pero yung papel, ina nyo. Lukohin nyo lang yung bulok. Lahat daw yan nasa group chat nila ni Ko. Meron kaming group chat na Hindi pa sigurado sa script eh. Meron kaming, teka lang, baka hindi, group chat yun, no? Group chat. Ay, tsura nito, oh. Pare, tagay mo, pare, oh. Di ba? 3 tao, isang malita, kabobo. Tapos script mo pa, kuya, oh. Meron kaming group chat. Ayan oh, kakauwi ko nga lang ng Sydney, 25 kilos nga, kinaya ko i-load sa conveyor, Diyos me. Ewan ko ba sa inyo? Hindi, wag ka na magtaka direct. Basta didilis talaga, gullible talaga yan eh. Mga utu-utu yan eh. Tuloy natin. na sa team namin kay Boss Elizalde ko. Doon pinupost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino. Alam nyo, susundan lang naman nila at sususugan lang naman nila yung naunang pahayag ni Gutesa. Ang tanong, asan si Gutesa? Diba? Asan ang group chat? That's sa pinakita nyo. Yan din yung sinabi ni Gutesa. May group chat daw sila. Asan din? Wala din pinakita. Alam nyo mga kaiksena, ito lang talaga yung malinaw na taktika dyan. Sirain nyo lang yung mainit na issue ngayon. Kagaya ng ICC at impeachment ni Sara Duterte. The rest of nang yan, wait na, may tumatawag. Hello? Kaya mayroon kausap talaga no? Wait lang mabilis lang to. Yes. Yung kasabi ko, basta bigyan mo sila ng pira, pagkatapos makulong man sila ng mga 1 taon, 2 taon, wag ka, bahala na si Inday magpakawala sa kanila. Ipardon man sila ni Inday pag nanalo. Basta mahala ka dyan, mapagsabi sila, damay nila si Bongbong Marcos. Lahat ng mga naggagawa ng
hearing din sa potang yan. Ilabas mo yung mga Marines na yan. Ako sabihin mo, ako mo bahala sa kanila, ibigay ko sa kanila yung pira. Basta sacrifice muna sila ng 1-2 taon, tapos wag nimo sila mag-alala sa pira, magbayad man ako. Oo. Bigyan ko sila tigda 2 milyon para sa loob ng 2 taon makulong sila. Pag nanalo si Inday, sigurado, pakawalan sila ni Inday, pagkatapos pardon, tapos pwede pa silang bumoto at pwede pa silang magtakbo na politika, takbo sila dyan ng mayor. Panalo pa natin sila dyan. Sige, lahat ng pwede mong isira kay Bongbong Marcos, isira nyo. Lahat ng pwedeng eksima, wag lang yon, tira nyo. Naintindihan mo dong? Pagkatapos dong, ito na. Pagkatapos dong magalabas sila ng mga Marines na yan, magtago muna sila para hanapin ng NBI yan, para hindi sila kagad mahuli. Para medyo makapagliwaliw muna sila sa pira nila. Okay? Shishi. Utang ina ninyo. Utang ina ninyong lahat. Naisip niyo yun? Direktor nga ako eh. Ano ba kayo? Basic lang yan. Tandaan nyo, ang tao halagang 5,000 pumapatay eh. 10,000 pumapatay eh. Alokin mo kaya, magpanggap ka, halimbawa lang. Posible, di ba? Inalok. Sige, tigda 2 milyon kayong lahat. At kung sakaling makukulong kayo, wag kayong mag-alala, sagot namin lahat, pati abogado. Paano pag nakulong na kami? Pag nanalo si Inday dahil sa ginawa niyong paninira, papakawalan kayo ni Inday. Papardong kayo, makakabalik kayo bilang isang tao. Parang si Robin Hood, ang saya-saya, di ba? Nakatakbo pa senador. Kayo, baka ikaw gusto mo tumakbo ng kapitan sa inyo, makatakbo ka. At least mayaman na kayo, may 2 milyon kayo. Di ba? Kuha nyo mga kaiksena kung paano pwede mangyari dito. Basta ang mahalaga, masira nila si Pangulong Bongbong Marcos, makagawa sila ng ingay. Eto, tandaan nyo, pag itong mga to, pagkatapos nila magsalita ng ganyan, pumutok ng ganyan, pag nawala na yung mga yan, alam nyo na, Gutesa 2.0. Boom! Direk, paano mo naman nasabing plano na yan? Hindi nyo ba napanood sa ICC? Hindi nyo ba napanood yung sinabi ni Digong? 'Di ba? Patayin nyo. Bumunot, patayin nyo. Hindi bumunot, patayin nyo. Kayo, sabi niya pa sa mga militar, kapag kayo ay nakapatay, ako mananagot. At kung makulong kayo, habang ako presidente, ipardong ko kayo. Ganyan na ganyan ang galaw ni Digong. Sa tingin nyo, hindi ma-adapt? Hindi ma-adapt ni Sara yon? Ginagamit niya nga tatay niya para sa pansarili niyang kahindutan eh. Diba? Hindi malabo ma-eksena yung sinasabi ko. Hindi ko pinapangunahan pero isa sa pwedeng mangyari yan. Boom! Tuloy natin. Kaya wag kami. Kaya kung yung mga DDS kayo, suluhin yung pagiging bobo. At kung ilang maleta. Nakapaghatid pa raw mismo ang isa sa kanila sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park at sa Ilocos Norte. Nakapag-deliver po kami. 41 Forbes po. Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo, sa Paway, sa bahay ni BBM. Boom! Tang-ino mo ka. Ayan paway-paway ka pa. Ulitin ko lang kagabi. Ulitin ko lang pinakita ko kagabi. Hindi siya pro-BBM, hindi siya loyalista, isa pa siyang kakamping Gen Z. Pero siya na mismo, napak-check niya na kagad. Kahapon pa. 'Di ba? Hindi sa Paway nakatira si Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi sa Barangay 37, Lawag City, nakatira si PBBM. Di iyak na naman ang script. Kaya yung mga nag-comment sa Facebook page ko dahil sa post kong 18 Marines, actually, 4 pa nga yung sinabi. Try ko sa inyo pakita mamaya. Wait lang. Alisin na natin yan.
Sinungaling talaga. Alam nyo, hindi na ako magtataka kahit sabihin yung abogado pa yan, yung ibang abogado nga nagiging bobo para lang ipagtanggol si Digong. Biruoy mo kahit international na abogado, nagiging bobo nagpe-fake news para ipagtanggol si Digong. Ngayon magtataka pa ba kayo kung bakit may ganyan? 'Di ba? Oh, meron ng abogado diyan Ano? Aray ko. Aray ko. Secret. Tuloy natin. Sa kabuuan, umabot daw sa 805 billion pesos ang perang na-deliver sa iba't ibang opisyal. Nabilang nyo? Ito pa mga ka-eksena, ang nakakatawa. Okay? Sabi ni Gutesa, hindi naman daw nila nabibilang yun kasi hindi naman sila yung nagbibilang. At sabi pa ni Gutesa, yung nagbibilang pa daw gamit kamay. Walang machine. Yun ang sabi ni Gutesa, 'di ba? Tsaka bakit sila magbibilang? 'Di ba? Hindi naman sila ang tagabilang. Paano nila nalaman, 'di ba? Inutos na 5 milyon 'yan, ganon? 'Di ba? Pakita niyo yung ano nyo, 'di ba? Yung isa kaibigan mo yata direct, aray ko. 'Di ba? Tuloy tayo. Pero bukod sa mga litrato, wala na silang ipinakita na iba pang ebidensya. Bukod dito, nagdala rin daw sila ng maletang may pera kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Kasi dinidiscredit nila mga ka-eksena yung mga mahalagang tao kung bakit nasa ICC si Digong. At dinidiscredit nila yung mga kongresista na lumalaban at pilit na itinutulak ang impeachment ni Sara Duterte. Ganun lang kasimple yan. Tandaan ninyo mga didisit, tang inumin ninyo. Ha? Pwede ba naman to? Kung gusto nyo talaga, noon pa ang tagal na. 'Di ba? Pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos at ma-impeach. But now lang? Ano to? Na traffic? Diba? Walang-wala nang mailabas na barahay. Lahat ng script, lahat ng fake news na bisto. Ngayon gumagawa na naman sila para lang i-divert, discredit yung issue at yung mga tao na pwedeng lalong bagsak sa mga Duterte dahil sa mga hawak nilang kaalaman, ebidensya, testigo. Basic. Ito naman. 'Di ba? Kasi kung ako mga ka-eksena yung nangunguna diyan pa, sino nag-utos kay Attorney Baligod? Sino nag-utos sa tingin nyo? 'Di ba? At sabihin na natin, sige, wala nag-utos sa'yo. Kaso yung programa kung saan kayo nag-live, Net 25. Marcoleta, Mike Defensor, kamusta kayong dalawa? Boom! 'Di ba? Kaya hindi sila pinansin ng mainstream media. Sa tingin nyo ba, mainstream media, mahina utak niyang mga yan, ng mga reporter nila, mga team researcher nila? Malulupit yan. Amoy na amoy nila yan, kaya hindi kagad nila yan ibinroadcast. Kasi mas binroadcast pa nga yung kay Kulaong Aray ko. Kasi yung kay Francis Leo Marcos o kay Kulaong, lihiti mo talaga, totoo Totoo talaga nagkasuhan may kaso, may ganito, may ganyan, di ba? Dudong ka na. Kesa dito, ibo-broadcast mo tapos mapapaya lang yung istasyon mo kasi hindi naman pala totoo, biglang nawala na pagkatapos magpa-press con. Di ba? Ano ba kayo? Bobo nyo, mga DDS talaga, Inutusan umano silang magpalit ng 2 maletang may tig 56 million pesos na katumbas ng $2 million. Panggastos daw sa investigasyon ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo. Sino nagbigay? Sige.
para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, Alam mo, attorney, kung sino man yung amo mo, kawawa kayo kasi lalo yung papalagapakin si Sara Duterte. Sa totoo lang. Biruin nyo, sinabi nyo pang ganyan. I-mention nyo na naman yung ICC. Wait lang, may lulubat yung cellphone ko. Baka may tumawag. Aray ko. I-charge ko lang. Wait lang ha. Yan. Ayan, naka-charge na. Ngayon, may re-ready lang ako Saan na ba to? May re-ready lang ako. Yan. Okay na. Sige, game. Tuloy. po lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Sige nga, pakita nyo nga yung mga detalye yung sinasabi nyo na yan. Pero bumuwelta si Trillanes sa programang Storycon ng One News at tinawag niyang kasinungalingan. Gusto lang daw nilang siraan ang pagdinig ng ICC kay Duterte. Yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. Kasi nakita nyo yung timing. Sa lahat ng araw, ngayon nila ilalabas yan. Last year pa yung mga male-maleta na yan. Wala silang na-mention. Then ngayon, como merong ICC proceedings, biglang may ganyan. Magsasampa rin si Trillanes ng cyber libel case laban sa kanila. Hindi natin pwede palagpasin yan. Tama. So, Tama. Kasampahan nyo, Mr. Trillanes. Kasuhan nyo yan. Huwag nyo palampasin yan para talagang sulit. Sulit ang paglabas ng mga Marines para talaga na mga matauhan, mga kapatid. Abangan namin yan, Mr. Trillanes. Sabi nga ni Bato, go ahead, Mr. Trillanes! Make my day! Boom! Tuluyan nyo. Hindi po tayo madidistract dito at hahabulin natin itong mga ito. Yun, patay kayo. Wala pang tugon ang palasyo sa mga... Meron, mamaya, papakita ko sa inyo. So, eto na mga kaiksena. Ready na ba kayo? So, bago natin puntahan yung kay Attorney Claire, meron ako sa inyong ipapanood na isang Facebook video at message. Wow, message direct ayos yan Sino ba yung papakita mong Facebook message na yan? Wait lang, ito na nga, inaayos ko na nga Saan na ba yun? Wait lang. Yan. Okay. Boom! Ito na. Nagbabalik sa inyong harapan. Hindi yan. Dito. Ayan. Ito. Dito para ako. Yan. Boom! Hindi kita malilimutan. Abang naman. Kailanman hindi pababayaan. Hindi kita malilimutan kailanman. Yung mga bata po ng namatayan, maaari na po nating ilaktaw sa ataol at padaanin ang mga bata. At lahat naman po nagnanais at nauuhaw sa ating paglilibing ay meron po tayong fruit juice dito sa bandang kanan at may mga tinapay po tayo sa bandang kaliwa. At sa pagtapos po ng ating pagbabaon sa lupa ay maghugas lamang po kayo ng kamay dito pa rin sa bandang kanan. Maraming salamat po. Hindi kita malilimutan. Boom! Kailanman. Aray ko. Back when I was a child, and then I was me and then
my father lived behind. The sound of a bed is a synonym. I said around it was downstream. It's not a man and it's all I never be, never do so. I was wondering if I could take another walk, another one. Diyan kayo magaling. Aray ko. Pagka mga ganyang galawan, tuwan-tuwa na naman kayo. Pero pagka ayaw nyo mag-like, mga leche. Tintigilan nyo ako, Ba't ba, direct ka naman nakakatawa? Ang ganda kasi na make-up. Boom! Pa, parang naka-lip tint pa. Tangina mo ka! At take note, mga kaiksena, may filter pa yan. Yung lolo nyo may filter. Bakit may pinapakita yan? Matandang yan. Pinapakita ko, mga kaiksena, kasi para mag-isip kayo sino bang nasa likod nung 18 Marines. Kasi ito ang kanyang bibitawang salita. Bukod pa yung maririnig yung video mamaya, ha? Para may idea kayo. Alam nyo naman na posible, pero mas maganda, kita nyo, Pakibuksan lamang po, kuya. Hindi ko pa nakikita, Sige na po, kuya. Isang silip pa po. Boom! Pakibuksan po. Salamat po. Ikaw ang lahat. Aray ko. Ito na. Game, seryoso na. Pakinggan nyo yung lolo nila. Pasok! Pero unang-una gusto kong pasalamatan ang mga ex-marines na lumabas kaninang umaga. Gusto yung pasalamatan yung ex-marine, mga kaiksena. May filter pa yung lolo nyo, Nagpapakabigits, Dahil sila ang bayani natin bago. Lahat na lang na magsasalita at papabor sa kanila at magiging kontra sa administrasyon, bagong bayani. Halatang-halata talaga itong hindot na to. At dapat tulungan natin silang lahat. At ginugulo na naman sila, hinuhuli. Hinuhuli daw. Ginugulo, hinuhuli. Aray ko. Bayani daw ang putik na yan. Kung ano-ano siyang pinagsasabi. Huwag po kayong maniwala kay Marcos dahil loko lang tayo. Biglang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Halatang-halata talaga, Matindi talaga yung galit nito. Ay, nako. Sige, tuloy mo. Wala pong flood control na 5,500. 18 Marines napunta kay PBBM, napunta sa flood control. Akala ko ipupus niya kagad. Totoo po yung mga sinasabi ng 18 Marines na ganito po. Putik na flood control pala tayo pupunta. Kawawa naman tumatandaan to, di ba? Akala pa rin yata sa sarili niya siya alam mo yon, feeling sikat, feeling tawag dito artista, feeling bayani dahil sa history kuno niya na halata namang pinagplanuhan nila yung kay Erap. Halatang halatado, no? Ganyan ang galawan. Maliwanag po yun. Yung 5,000 na flood control, hinahanap nyo. Pero yung 13,000, something like that and up or plus or down, na flood control ni Digong, wala kay nasilip.
Talaga, oo. Taga Ilocos ako pero nakakahiya yung si Lolo Chabit. Ba't tinatawag mo Lolo? Kung tawagin Lolo yan, sipain ko pa yan eh. Hindi ko maintindihan kung kailan tumanda tsaka nagladlad yata to si Chabit. Den 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 den. Oh, Bakero, what is that? Just like yours, Papa. Aray ko. Ang iniingat-ingatan ko. Saka pa nagfilter, saka pa naglipstick, saka pa nagpadagdag ng itim sa buhok. Pansinin niyo yung ulo, gumagalaw-galaw yung ulo. Yung di alam kung saan tatapat yung buhok. Walang project si Bongbong Marcos na 5,500 flood control project. Puro kalokohan. Ghost project. Siya mismo nagsabi na guni-guni lang. Siya pang nagpapahuli ngayon yung mga ginamit nila. Yung mga contractors, mga engineers. Malalaman at malalaman po ito dahil napakalaki ito. Hindi lang po flood control, pinag-uusapan natin dito, flood control lang. Iba pa ang irrigation at marami pa ang iba. Wala ho siyang project. Opening niya o statement niya sa 18 Marines pero napunta na sa Ghost Project. Well, anyway, saka na natin buuin to mga kaiksena. Masyadong mahaba yan. Ang daming lap trip pa dyan sa sinabi niya. So, malinaw na malinaw mga kaiksena, di ba? Kung anong target nila, kung anong script nila, kung anong gusto nilang iingay, di ba? Pati Defense Copman, si PBBM ginamit. Yes, Mad Dog, maraming salamat. Okay? O, tuloy tayo mga kaiksena ha. Saan direct? O, punta na natin yung just sa 18 Marines pa rin. Okay? Wait lang ha, kalma lang kayo dyan. Eto na. Saan na ba yun? Nawala pa. Sa history ko. Yan, history. Wait lang ha. Yan, ito ba yun? Kailan to? Ito. Pasyente. Wait lang. Dito tayo dito. Yan. Okay. Yan. Game. Tira. Good morning po. Wait lang. Ulitin natin. Yan. Post regarding that matter. Salamat po. Salamat din po. Okay po. Yun na po ang last question. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Good morning po. Maraming salamat, General Torre. Thank you, ma'am. Thank you po. Unang tanong po mula kay Davis Manahan, ABS-CBN. Hi, Yusek. Yesterday po sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum, Wait lang. Para mauna yata yung kay Buday dito sige, ganito. Mauna yung kay Buday dito, kaya babalikan natin yung 18 Marines kasi para dire-diretso. Ngayon, sabay naman kasi din dito kung sino ba talaga nasa likod ng 18 Marines kuno. President mentioned that he is talking to some personalities and he has some people in mind for the 2028 elections, and some of these personalities have said no. Do you have information about this po? Hindi pa po tayo nakausap ng Pangulo patungkol dyan. At pagka po nakausap ko na po ang Pangulo patungkol dyan, bibigyan ko po kayo ng detalye. Pero sa ngayon, ang sabi po ng Pangulo talaga, ang tutok po niya ay serbisyo. Pero nadinig niyo rin po kung ano ba ang mga requirements or at least mga kinakailangan para sa isang leader na dapat mamuno bilang Pangulo. Ang sabi niya, maraming salamat po ang filibuster. Sa iba po nililip si Chabit. Hindi po. Ang pangit ng uso niya, mukhang Tweety Bird. Boom! Tuloy natin. ay dapat na nakakaintindi ng economics. Ang sabi din niya ay dapat naiintindihan ang patungkol Sorry. Nawala tuloy ako. Focus. Wait lang. Dito tayo. sa inflation. Wait lang Okay. Nawala tuloy ako. Ulitin natin Ito na pala yun. Mga kaiksena, bago ko i-play. Yung kay Sara Duterte muna, laktawan natin 18 Marines para tuloy-tuloy. No. Noong nakaraan, yung nagkaroon si Sara Duterte ng live broadcast kasama yung mga bayaderos,
ay pinakita niya doon mga ka-eksena kung gaano kahina ang utak ni Sara Duterte at kung gaano siya lalong bumagsak sa kanyang kagagahan. At isa na dito mga ka-eksena, yung pagsabi niya mismo na kung saan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos walang direksyon, wala kalat-kalat ang mga sekretary at basta siniraan niya. So eto ngayon, tuloy natin dito na back to you at nasoplak na naman siya ni Attorney Claire. Sigurado igagalit na naman sa iyo yun, Attorney Claire. Oh. ABS-CBN. Hi, Yusek. Yesterday po sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum, the President mentioned that he is talking to some personalities and he has some people in mind for the 2028 elections, and some of these personalities have said no. Do you have information about this po? Hindi pa po tayo nakausap ng Pangulo patungkol dyan. At pagka po nakausap ko na po ang Pangulo patungkol dyan, bibigyan ko po kayo ng detalye. Pero sa ngayon, ang sabi po ng Pangulo talaga, ang tutok po niya ay serbisyo. Pero nadinig niyo rin po kung ano ba ang mga requirements or at least mga kinakailangan para sa isang leader na dapat. Makinig ka, Sara. Ayon sa presidente to ang leader ay kailangan merong ganitong kwalifikasyon. Sara, makinig ka. Mamuno bilang Pangulo. Ang sabi niya ay dapat na nakakaintindi ng economics. Bakit? Nakakaintindi naman si Sara ng economics, Attorney Claire. Huwag ka naman masyadong ganyan nang mamaliit ka. Yes, thank you. BSP, thank you for this opportunity. And yes, I would like to the SONA of the President Bongbong Marcos is the numbers it's the numbers that people are not aware that the numbers ito katok yes. Aray ko! Ano ba? Marunong si Sara sa economics. Numbers lang yun Oy. May tumatawag. Wait lang. Wait lang may Shopee ako
Hello, sorry. Siyempre ay sorry. Tawag dito. Hindi naman ako yung lumabas. Tinignan ko lang baka mamaya Bombay. Charot. Pasensya na kayo ha. Hindi ako pwedeng, alam mo, tanggalin ko pa yung makeup ko. Baba lang ako. Tapos pag may makeup na, hindi naubos oras ko. Si Beng sana pa ako kuhanin ko nung parcel ko eh. Ang problema, tawag dito. Baka mamaya ay malaglag sa hagdan. Nasa kasi kami, 16th floor. Boom! Diba? Ito, akala ko tinawagan ka ni sipain ko pa yun. Tuloy tayo. Pasensya na kayo mga kaiksena. Ganun talaga ang buhay-buhay. Tsaka dumating na din kasi yung diaper ni Baby. Oo, kasabay yung diaper. May babayaran ako. Game na. Tuloy tayo. Saan ba ka napunta? So doon. So kailangan daw marunong sa economics. Sara, makinig ka. Tanginamin mo ha. Dalsek parcel reveal. Mamaya na. Tuloy tayo. Diaper nga isa eh. Ano to, Drake? Paano ka ba maging barkada? Ako mamaya, rapin mo ko eh. Charot lang. Joke lang. Tuloy tayo Joke lang Ang sabi niya ay dapat naiintindihan ang patungkol sa inflation. Naiintindihan naman ni Sarah yung inflation Diba? Paano niya naiintindihan yung inflation? Di ba sabi ni Sarah, diba? Yes. Pagdating sa, kasi ako, alam ko yung paraan para papaano yung food economic enemy ng bansa, pero hindi ko sasabihin sa kanya. Hindi ko siya sasabihan, hindi ko siya tutulungan. Anak ng kubeta na yan. Diba? Walang kwenta talaga eh. Ang alam, manira lang eh. Yan, nire-reveal na ni Marites yung parcel ko. Isa lang, yung sa akin. My God. Tuloy mo. Yan, Diyos ko, wala kang kaalam-alam si Sarah pagdating sa sa inflation. Ang alam niya, gumasta lang ng gumasta. Pati ang paggawa ng trabaho? Trabaho, wala talagang alam yun. Ang alam lang ni Sarah, magpalamig ng sa dahig. Okay na, magtuloy. At ang food supply. At mga tao dapat na leader ay hindi inuuna ang politika kundi kung paano paunlarin ang bansa. Ay, hindi si Sarah yan. Pabot nga nung huling binuksan mo. I-check ko lang. Mali naman yung kulay naman ito. Baya. Tuloy tayo. Okay, tuloy. Di ba? So sa mga nangunguna o inuuna ang pamumulitika sa ngayon? Ay, hindi si Sarah yan. Hindi si Sarah yan, Attorney Claire, wag. Wag mong anuin. Mag-isip-isip at baka hindi kayo qualified. So, yun lang po. Gagalit na naman. Gagalit na naman si Sarah niyan. Titirahin na naman si attorney ng matatalino nito. Ano pa nga ba? Ang matatalino lang ang pwedeng tumira kay Attorney Claire. Tuloy natin. Ikaw talaga, Edward Budget, dapat mag-isip-isip sila kung sila ba'y makakatulong sa bayan Oh. o makakapagpayaman lamang ng sarili. Tandaan nyo, wala naman sinabi sa Attorney Claire sinong pangalan. Ako ang nagsasabi. Para sa akin, ang pag-aandating sa akin, si Sarah lang yan. Next question po, Ann Soberano, Bombo Radio.
Yusek, good morning. Morning. Yusek, sa darating na March 2 to 4, tatalakayin na ng Justice Panel ang impeachment laban kay VP Sara. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? May posisyon po ba kayo? At handa po ba ang administrasyon sa anumang posibleng epekto? Thank you. Ang impeachment complaint na didinggin ay ang sangkot naman po dito ay ang Vice Presidente. So kung ano magiging posisyon ng Pangulo at ng administrasyon, dapat lamang pong sundin kung anong proseso. Yun din po, pauulit-ulitin lang po natin, dapat proseso, due process, at kung ano ang inilalahad ng ebidensya. Next question po, Kenneth Pasyente, PTV. Yusek, good morning. Yusek, sinabi ni VP Sara sa isang interview over the weekend na kalat. Ayan na. Ito yung linya ni Sara na babalik lang sa kanya at sumampal pa talaga sa kanya ng kaliwat kanan na may kasamang batok tsaka pendong na may halong kutos pa. Ganyan kabubo kasi, 'di ba? Bira ng bira, hindi marunong mag-isip. Sabagay, bobo nga eh. Yung governance ng kasalukuyang administrasyon. Ito po yung bahagi ng kanyang sinabi. Nakikita nyo na parang kalat yung governance ngayon kasi ganoon din yung ibang departments. Buti sana kung magaling lahat ng secretaries. Kailan ba hindi kalat ang tawag dito department? Kalat yan eh. Bukod sa kalat at iba't ibang lugar yan, talagang hindi pwede mo pagsama-samahin yan. 'Di ba? Ano yung isang tumpok lang magkakasama lahat yan, kagulo yan, tanga-tanga nyo. Ganon kayo na utak ni Sara talaga mga kaiksena eh. Direct, ibig sabihin niya ng kalat-kalat, parang hindi maayos daw. Ano hindi maayos? Paano mo nasabing hindi maayos? Nagpa-function lahat, 'di ba? Direct sabi ni Sara, ano daw, palpak daw eh. Yun ang hindi nyo alam. Ito, pakinggan nyo si Sara dito sa sinabi niyang yan at sagot niya Atty. Claire na back to you tuloy. Walang utos, walang nag-uutos sa'yo na presidente. At walang nagbabantay sa'yo na presidente. So yun ang na-disappoint ako. Akala ko mabilis, tuloy-tuloy ang trabaho. Tapos sasabihin mo sa tao, ito nagawa natin, ito gagawin natin sunod. Wala. Walang ganoon na nangyari. Ano po ang reaction dito ng palasyo? Let us look who's talking. Ang sabi niya po, kinuha ko nga po yung Look who's talking. Aray ko, Diyos ko naman. Kakaya talaga to si Sara, oh. 'Di ba? Sabi nga nila, ganoon talaga yung ugali ng mga taong may kasalanan. Sila yung unang nagsasalita para hindi mapansin yung kanilang ginawa o nagtuturo o nagpapahid sa iba ng mga mali at hindi magandang nagawa. Kagaya ni Sara. 'Di ba? Inamin niya. Siya lang ang kumikilos at nagdidesisyon sa DepEd before. Wala. Kumbaga, sila-sila lang yon. So, lahat ng katarantaduhan at kapalpakan, mga pagnanakaw, pangungulimbat, at paggasta ng pera ng walang pakundangan, at panunuhol, at pamemeke ng mga dokumento, sila-sila lang yon. Maliwanag. At yung pagiging walang kwenta ng mga sekretary, so, sabit siya doon. Diba? Tuloy mo, Atty. Claire. transcript po na yan. Buti sana kung magaling lahat ang secretaries. Mukhang tumama naman po siya. Sarcastic na naman to. Siguro sabi ni Sara, baya mali na naman ang sabi ko. Bumalik na naman sa akin. Kaya pagkatapos niya sabihin yan, di ba, kinabukasan may pinunta na naman siyang nasalanta ng bagyo. Tapos na mga kaiksena, saka lang pupunta, ilang linggo nang tapos. Mga linggo na yata o mga 3-4 days na yata na hupang-hupa na yung bagyo. Saka pupunta yung Vice President para magpa-kampanya. Hayop ka talaga, Sara. Dahil siya, bilang sekretary ng DepEd, naitalaga siya ng Pangulo. Pinagtiwalaan siya ng Pangulo. Hindi ba? Yan din ang sabi ko sa inyo kagabi. Pinagkatiwalaan at mataasan ng kumpiyansa ni Pangulong Bongbong Marcos na kaya niya.
Ngayon, sasabihin niya, palpak ang mga sekretary. Damay ka dun. Kasi, di ba, kapag ka merong sekretary si Pangulong Bongbong Marcos na hindi maganda ang performance, tanggal. Di ba kaya nga nagagalit yung mga DD shit? Lagi na lang tanggal, lagi na lang pinapalitan. Oh, anong problema doon? Kung hindi ginagampanan ng trabaho, kailangan mong palitan. Ano ba sabi ni Sara? 'Di ba? Tanggalin niya daw, tanggalin daw. Oh, ginagawa mismo ni Pangulong Bongbong Marcos yung iniyayabang mo. 'Di ba? Na mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang gumagawa ng kwento mo. Pero yung palpak talagang sa iyo bumabalik. 'Di ba? Pero sa bandang huli, aamin pala ang Vice Presidente na siya ay walang kaalam-alam sa pagiging DepEd Secretary. Sa totoo po yan, hindi po lahat ng sekretary na naiya talaga dahil sa tiwala ng Pangulo, sa paniniwala sa kanila, hindi pala talaga magaling. Doon pa lamang po sa mga ghost students. Boom! Tama na! Tama na! Ghost vouchers. Tama na po! Tama na po! Ghost food pack. Tama na, attorney. Masyado na masakit para sa Vice President yan. Ghost laptops. Hindi totoo yan. Tama na. Naririnig ng mga DD shit. Wag. Ghost school materials. Ano ba? Ano ba? Ayako na. Lahat ng multong ito. Lahat ng multong ito. Pwede na magtayo ng direct. Horror train. Ang dami ng multo ni Sare. Dadaan yung train mo. Lalabas dun yung laptop. Laptop! Tapos, lalabas na. Landar natin horror train. Jig, 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 jig. Lalabas yung isang ghost student. Estudyante multo! Tapos lalabas ulit, ikot. Pag ikot, lalabas yung mga school material. School material, mga wala naman talaga. Sara, pwede ka magtayo ng horror train. Hindi pala. Mali. Ghost train. Aray ko! Haunted house direct. Hindi. Yun yung maganda para sasakay ka na lang. Pinasakay ka lang ni Sara. Lahat ng makikita mo na puro multo lang. Ganon. Ng Vice Presidente, na siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid si Pangulo. At ang mga kalat na ito ay ngayon winawalis at nililinis ni Senator or rather Secretary Sani Angara ng DepEd. Next question. Kita nyo naman mga ka-eksena, sumagot lang ang tinatawag nilang anti-Claire. Kaso, ang problema, yan ang kalamangan dito talaga ni Atty. Claire. Dahil kasi nagbablog siya. Nagbukod sa mayroon na siyang research team din na naaaral nila at naaaral niya, may personal pa siyang blog na kung saan siya na mismo talaga yung nandoon at dati pa na nagkokomento at nagbibigay ng mga opinion pagdating sa politika. Kaya alam niya, kagad, sumagot. Boom! Diba? Ganon kabilis. Kaya hindi kayo magtataka gaya ng ibang mga spokesperson, ang alam lang, mag-antay lang na sasabihin o itatanong sa kanila, pero wala silang nakikita na pwedeng paghugutan na naaral kagad nila o dati na nilang nalaman, history pa, di ba? Question po mula kay Ivy Reyes, Billionaire. Isa, good morning. Oh. The palace usually releases an official statement when it comes to days of commemoration, but now there's wala pa pong statement on EDSA. Kung meron, maglalabas po ba ng statement ang palasyo? And if not, what makes EDSA commemoration any different? Kalma ka lang. Mamaya po siguro, bibigyan ko po kayo ng update patungkol po dyan, pero wala pa po sa atin na ibababang anumang impormasyon patungkol po. But as far as the palace is concerned, what's the significance of EDSA? It's part of the history. Hindi ito mabubura.
Hindi mabubura kung anong naganap noon, ang katapangan ng mga Pilipino, ang pagtanggap sa pangyayari, hindi po yan mabubura sa history. Follow-up question po, Ana Bajo. Hi, ma'am. Ma'am, you mentioned yesterday that President Marcos will study the bills na dinadeclare yung EDSA as a regular holiday. May we know, ma'am, ano po yung mga factors na he will consider in studying the February 25 holiday bill? Pag nakarating na po siguro sa Pangulo yung bill at aaralin niya, titignan po natin. Sa ngayon po ay hindi po sinasabi kung naibigay na po ang kopya na to, new version na ito. Thank you, ma'am. Next question po, Luisa Cabato, Inquirer. Yan. Good morning po, Yusek. What is the Palace's response to Representative Tino's statement that sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang event in Malacanang last Monday, where President Marcos released local government support fund, was a venue to distribute pork and influence LGU leaders in the barangay and 2028 elections? Nakakalungkot na may mga tao na puro negatibo ang nasa isip. Marami niyan. Kailangan po ng pagtutulungan ng national government at ng mga local government units para mas mabilis na maihatid ang serbisyo sa mga nasasakupan. Paano po ito magagawa? Kailangan ng pagtutulungan, kailangan ng pondo. Hindi naman po ibig sabihin na bibigyan ng pondo ang local government units ay ikukonsidera na ito na pork barrel. Kinakailangan po ng taong bayan ang tulong ng national at ng local governments. Puro paninira, pang-iintriga. Hindi po yan kailangan ng bayan ngayon. Suhestyon at hindi panunumbat ang sagot para maibsan ang problemang naranasan ng iba nating mga kababayan. Next question po, Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning po. Ma'am, magtatanong lang po ako regarding po kung may instruction si President Marcos sa concerned agencies to address the ongoing port congestion po sa Manila South Harbor. Forward natin to, hindi yan eh. Dito tayo sa kabila. Ba yan? Ay, sorry. Pa-forward ko lang kasi matagal yung tanong na yun eh. Ayun o. Action. At nasasabing Doon sa 2026 ba yung... Yan. Good afternoon, Yusek. Yan. Good morning. Ma'am, reaction lang po dun sa sinabi nga ni Attorney Levy Baligod kahapon and then yung mga accusations ng 18 ex-Marines na si President Marcos daw po ang mastermind sa pagdadala ng mali-maletang pera sa bahay ni President Marcos and din ni Representative Saldico. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Lousy pala kayo eh. Oh. Hindi pang award-winning. Sabi ko siya, kahit ako director nyo, hindi kayo papasa sa akin eh. Ay, hindi, ibig sabihin, kahit ako yung maging judge sa ginagawa nyong script, hindi kayo papasa eh. Ang pangit ang script nyo. Kung sa lahat, wrong timing. Bukod sa wrong timing, wrong character. Bukod sa wrong character, wrong platform. Wala, hindi kayo papasa. Tsaka, wrong funder, wrong producer. Halatang halata eh. Diba? Maniniwala pa ako sa inyo kung kayo lang mismo yan eh, ng mga Marines. Tapos yung abogadong kasama nyo, ni kahit kanino, mapa gobyerno, mapa Duterte, mapa kahit kanino, walang konektado sa mga yan. Kung hindi, para sa bayan yung talaga. Kaso, diba? Oh, wala. Makakagaguhan yan. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Oh, sino po ba? Siguro dapat malaman nyo. Oh. Kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos. So, sa lagay, sinundo sila nung may-ari ng sasakyan. O, kaninong sasakyan kaya yung sumundo sa mga Marines? Napaka-generous naman, ano?
Napakabait naman. Talagang supportive yun, oh. Lupit, ano? Tapos ang press briefing or press con? Sinundo sila. Direct baka kasi pagkatapos nilang ng press con doon, sinundo sila para idiretso na sila para bayaran. Aray ko! Ano ka ba? Huwag ka mong judgmental, Derek, oh. Siyempre, kaysa naman, baka naman may grab si ano. Baka meron siya, grab. Sige, tuloy natin. Nila. So, paulit-ulit na kasi nungalingan. Sino po kayo? Sino sa tingin nyo? Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Same people. Same people daw. Sino ba yan? Wala bang balak kasuhan ng palasyo ang mga nagpapakalat ng sinasabi niyong fake information o kasinungalingan? Nandiyan ang NBI. Nandiyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Si Mike Defensor po, ano po ang, wala po ba kayong balak kasuhan? Or siya po ba ang may-ari? Yan ba ang hula mo? Boom! hindi si Atty. Claire nagsabi niyan. Kasi papalabasin na naman ng mga DD shit niyan. Sabihin na naman, sinabi ni Atty. Claire. Mismo, ang nagsabi niyan, ay iyon na nga. Ay, nako, buhay. Ulitin mo nga. Wala po ba kayong balak kasuhan? Or siya po ba ang may-ari? Yan ba ang hula mo? Okay. Another matter is naman po, nagbaba si US President yan lang tayo. So, kayo na balang humusga dyan, mga ka-eksena. Sabi nga ang pilibustera with factual error pa kamo. Yung Marines daw di umano. Okay? So, kung pupuntahan natin, mga ka-eksena, wait lang pakita ko lang sa inyo. Dito. Okay. Wait lang Ano ba yan? Ba't tumutunog yung tali? Ano ba yan? Tumutunog to. Wait lang hanapin ko lang. Ay wala. Ito. Yan, may papakita lang ako sa inyo Okay. Ito tayo. Uy grabe, dami nag-comment sa post ko Trending Ayan, okay. Saan na to? Ito ba yun? Ayan. Pakita ko lang sa inyo Hindi kasi binasa ng mga DD shit Yan Sabi kasi lang dun sa may pinakauna, 2 lang. Pero hindi nila nakukuha yung punto, mga ka-eksena dito. Okay? Laki natin ng konti. Ang laki Ang laki, di ba? Ayan Nababasa nyo? Ito. 4 of 18. Hindi lang 2. 4 of 18 ex-Marines. Yan. Were never in the military. Others dishonorably discharged. Kita niyo, mga ka-eksena. Yung mga nagko-comment sa post ko, sinasabi na at least tawag dito legit na sinabing Marine sila. Oo nga, ang sinasabi natin dito, nakita nyo 4. Ang hindi naman naging Marines, pero ang pilit nyong pinalalabas sa press cons nyo, lahat sila Marine. Diba? Ayan maliwanag yan, mga ka-eksena. Doon pa lang, hindi pa ba kayo interesado doon? Ngayon, kumbaga, nakuha nyo na lumantad at magpakalat na kesyo puro Marines. Di nanloloko na kagad kayo. May 4 nga
na hindi naman pala talaga Marines pero yun ang palabas nyo tapos ipapalusot nyo na sa statement naman daw nila yun. Eh bakit hindi nyo kagad sinabi? Umpisa pa lang. Nanloloko talaga tong mga to mga ka-eksena. Gumagawa lang talaga ng para marinig ng mga kababayan natin, oh Marines pala yun, Marines. Pero hindi na sinasabi na hindi lahat. Oh, Maid Moisel, maraming salamat po. So maliwanag mga ka-eksena. Ayan oh. Oh. At yung mga yan ay dishonorably discharged sa Navy. Sa tingin nyo kaya maganda yung track record ng mga yan? Sa tingin nyo kaya hindi nakagawa ng hindi maganda yan? Malamang nakagawa ng mga hindi maganda yan. At syempre, yung mga ganyang klaseng tao, madaling oferan yan para gumawa ng hindi rin maganda. Boom! Gets? Oh, planted witness na naman ni Bingot Defensor. Ano pa nga po bang ipagtatakan nyo dyan? Yan. Sabi dito mga ka-eksena, oh, yan. According to AP Public Affairs Chief Coroner Sir Ces Trinidad, this allegation must be verified through legal processes and investigation. He warned the public against the possible information and against using legitimate media channels to spread unsubstantiated claims reported by RH52 Edniel Parosa. Sabi dito mga ka-eksena, ayan. Okay? At present, the statements consist of allegation aired in public forum and must be evaluated through proper legal and investigation before competent authorities, Trinidad said. We caution against grandstanding and manipulative use of legitimate media spread unverified claims that may be contribute to disinformation. The Filipino deserve facts and we urge all parties to allow lawful processes to take their course, he included. Boom! So maliwanag naman mga ka-eksena, yung paglabas nila ng gano'n at pa-press con kuno nang wala namang matibay na ebidensyang pinapakita kundi picture lang na andali-dali namang gawin din yan, 'di ba? At pagbibintang na wala namang patunay din na andali-dali lang gawin, talagang target lang dito ng 18 na Marines na paglabas ng yan ay magpakalat ng maling impormasyon at sirain yung mga taong gusto nilang sirain na targeted nila. Malinaw yan mga ka-eksena. So ngayon, dako naman tayo sa congressman. Ito na yung nakabusitang kulintik na congressman to. Halika na, tayo pa action! Kapit na! Nakapag-like na? Like na yung iba. Hindi pa nakapag-like dyan. Mag-like na kayo. Ang Filibustera. Pag-greet po sa kapwa ko editor na si May Abrigo. Hi May! Nanonood ka ba ngayon? Thank you for watching sa inyong dalawa ni ang Filibustera. Shoutout po sa inyo. Ang ganda ko, di ba? Okay. Game, start na tayo dito. Mga ka-eksena, sino nakakilala kay Congressman Puno? Boom! Sino nakakilala kay Congressman Puno? Taas ang kamay! Diba? Ang galing-galing ni Puno, ano? Nung mga nagkaroon ng TRICOM, ng hearing sa Congress, at mga aksyon na hindi magandang ginagawa ng kapwa niya congressman na si Barsaga, at iba pang bagay patungkol sa pagdinig ng anumang dapat talakayin pagdating sa Congress. Kilala nyo, di ba? At kahit ako mga ka-eksena ay talagang bumibilib sa kanya. Okay? Ngayon, bago ko i-play to mga ka-eksena, may cellphone ko. Naku, kinuha niyo yung cellphone ko, no? Wait lang. May babasahin ako, hinahanap ko yung cellphone ko.
Yan. Okay, andito na. Bago ko i-play, may gusto kong sabihin sa inyo. Sana yan. Etong message na tatanggap ko na to, mga kaiksena, ay kasamahan nung una ko nabanggit sa inyong mangyayaring pasabog. Okay, patungkol sa magiging galawan ni Sara Duterte. Hindi ko sinasabing si Puno to Hindi ko sinasabing isa si Puno dito Pero obserbahan, intindihin nyo mabuti yung stand niya ngayon. Ito yung text sa akin ng ating source. Ito. Ayan. Wait lang Ayan. Ito muna Kawawa ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Niloloko na lang tayo ng mga senador at ng mga kongres o mga kongresista. May mga galawan na nananakot na. Kailangan magsama-sama ang mga BBM vloggers, ipashare ang mga vlogs nila para malaman ng ibang mga kababayan natin. At mag-comment sa vlogs ng mga DDS para kontrahin ang mga gagawin nilang brainwashing. Nagkakatakutan na. Kapag nangyari na hindi siya ma-impeach at maging presidente, alisan na tayo sa Pinas. At Alaysa, maraming salamat. Eto, hindi ko sinasabing si Puno ito, pero eto po, intindihin nyo lang at unawain nyo. Up to 50M pala ang offer sa bawat congressman, tapos 100 sa mga senators para bilhin ang impeachment. Isa pa, up to 50 million pala ang offer sa mga bawat congressman o bawat congressman, tapos 100M sa bawat senator para bilhin ang impeachment. Ngayon, pakinggan nyo to. 'Di ba? Naaalala nyo, mga kaiksena, kung gaano ka-eager, kung gaano katikas talaga at para magawa ang due process. Pakinggan nyo siya ngayon. Nasa Zoom na po natin at magandang umaga kay House Deputy Speaker Representative Ronaldo Puno ng unang distrito ng Antipolo City. Na-miss na po natin ito. Kong, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Good morning, Advin. Po, hindi ka namin nakausap nung last time nung biglang nag-anunsyo po si Vice President Sara Duterte ng kanyang bid for the presidency in 2028. Shoutout kay Sister Best Friend. Sister na best friend ka. Sarap niya na. Sister na best friend pa. Thank you po. Shoutout po from Norway, California. Charot lang. Hello po, thank you. Siyempre, yung Ronnie Puno naman, tactician ito, strategist ito From that point of view, tama ba ang ginawa ng Vice Presidente o medyo napaaga naman? Kasi maraming kaliwat kanan yung yung opinion na hindi muna. Sabi naman hindi, binago niya yung landscape. Maganda yung anunsyo, maganda yung timing. Para sa inyo, Kong. Sa tingin ko, alam na ng lahat, matatakbo siya. No? So, kung kailan niya aanunsyohin, yun na lang ang naiwan at pinili niya yung panahon na yan. Sa tingin ko, hindi naman masyadong maaga yan. Tama lang naman yan. Pansinin nyo siyang mabuti, mga kaiksena. Aralin nyo yung kanyang bawat komento, bawat sinasabi, at bawat opinion niya patungkol dito, Kasi tingnan nyo, alam na ng lahat. Kaya nga, correct. Alam na ng lahat, hindi nakakagulat. Kaya, what for? To say, huwag ka na mag-English direct. Kaya, bakit pa, para mag-announce ka pa na tatakbo? Diba? Itiniming mo. Para dun sa sampa ng impeachment mo. Sir Puno, idol ko kayo nung una Pero, dito parang nakakagulat kayo. What's that? Yun dyan. Tuloy natin. Tuloy tayo At that's total sa lahat ng mga survey, mukhang nangunguna naman siya.
So, kahit pa, ay, hindi na nga nakakagulat yun eh. 'Di ba? Bakit pa? 'Di ba parang, ikaw ba talaga yan, sir? Ikaw ba talaga yan? Eh halos sa lahat naman talaga ng mga politikong tao, awkward na awkward yun. Mag-announce ka 2 years pa bago election. Talagang kahit sabihin mo mataas ka at ikaw una sa survey, 'di ba nga? Napakaganda nun na ka lang, settle back ka lang muna na parang, bala kayo dyan, basta ako sitting pretty lang ako, nangunguna ako, di ko kailangan magpabida. Di ba? Di ba? Hindi ko sinasabing na ano siya, kumbaga, binabasa natin yung galaw niya. from a tactical or strategic standpoint, siguro tama lang yung pag-announce niya. Hindi naman maaga masyado. Opo, pero sa gitna ng anunsyo po, kaliwat kanan din po ang nag-file ng impeachment complaint na dadaan po dyan sa inyo sa Kamara. Ano po? Sa matter of fact, nandyan na po sa inyo. Anong basa nyo, Kong? Kasi sabi na iba, hindi na kayang makakuha ng ng 1/3 yan. Sabi naman na iba, hindi, mukhang kakayanin pa rin. Pero dadaan at dadaan sa House Committee on Justice. Anong basa nyo, Kong Ronnie? Well, siguradong tatalakay na mabuti yan sa Committee on Justice, no? Ito pananaw namin, ano? Tinignan namin yung mga complaints na pinasok. Halos pareho sa mga pinag-usapan dati sa Quadcom, ano? At saka yung iba pang mga pangungusap doon sa Kamara. Parang wala kaming nakikitang bago eh. Hindi ba bago yung kay Ramil Madriaga? Hindi ba? Sige, tuloy mo muna, Direk. Ito yung parehong mga paratang na lumabas noon at napag-usapan na ng mabuti ito noon. I mean, matagal di ba? Yung mga hearing natin sa Quadcom. Mukhang nadiin na natin itong mga issue na to. So, parang kumbaga, wala akong nakikita na hindi ibinabalik lamang, parang nare-recycle, ano? Grabe. Bigla talaga ako ng lumo. Recycle. Ikaw ba talaga yan, Puno? Ikaw talaga yan? Sure ka ba? Pansinin nyo rin yung mata nyo pag nagsasalita siya ng tungkol na pagpabor kay Sara. Ganun na yung mata niya, oh. Hindi na yung dating dire-diretso siya pag ini-interview, nakatingin sa camera. Ngayon, hindi na eh. Ganun-ganun na siya, oh. Grabe. Para tuloy akong talaga mga ka-eksena. Pinapanood ko to kanina eh. So, sa amin, sa NUP, naghahanap kami ng matibay na ebidensya eh. Talagang maliwanag. Ano? Ano ka mo? Matibay na ebidensya mga ka-eksena, punyeta. Yun na lang yun na nga lang tangkang pagpatay sa Pangulo eh. Tapos yung paggamit niya ng peking resibo para igamitin ng AFP. Saka sige, sabihin na natin, yun ngang mga yon ay gagamitin ulit. Tanungin kita, Puno, nadinig ba, na ilatag bang lahat ng yan, pati yung mga testigo at yung mga ebidensya, na ilatag ba yan sa Senado? Di ba hindi? Hindi nalaman ng taong bayan yan kasi napigilan. Ano kung hindi yan yung, ano kung halimbawa same lang yan? Ang kailangan dito, makita, marinig ng taong bayan. At syempre, kapag siya ay na-impeach na tang-inumin mo, mauobliga ngayon yan na buksan yung mga bank account niya. At yun ang kailangang malaman. Dito pa lang mga ka-eksena, grabe. Kakadismaya tong congressman na to. Kahit sabihin na natin, direct ang punto niya, kailangan matinding ebidensya. Nandun tayo. 'Di ba? Yung matinding ebidensya na dapat pang makita natin, nandun sa proseso kapag na-impeach na yung animal na si Sara. 'Di ba? Anong ginagawa mo, sir? Ayaw namin mag-isip, ayaw naming isipin, pero bakit parang
nangyari sa'yo? Grabe naman, maawa naman kayo sa bansang Pilipinas kung ganyan din gagawin ninyo. Ibigay nyo sa amin yung karapatan malaman ng katotohanan. Nak ng kabuti, oh. Na dahilan kung bakit namin iakyat ito sa Senate para sa impeachment trial. Sana makakita kami ng kumbaga smoking gun, ano? Isang tao na nagsasabi kinuha ni Vice President Duterte itong pera, linagay sa handbag niya at bumili ng kung ano-ano sa mall. Sinabi. Paano naging smoking gun yun? Nakita niya, kinuha yung pera, nilagay sa bag, bumili sa mall. Ang tanong, sinabi niya lang. Anong ebidensya nung nagsabi na yun? Anong patunay niya? Wala din. Alam nyo, grabe. Or sana lumabas yung report ng AMLA na nagsasabi na may bilyon na nasa accounts nila. Katulad ng sabi nila na may Di ba nga, doon nga yun papasok pagka naidala na yan sa Senado at kung makalusot sa Senado yan, doon mabubuksan. Doon makikita. Huwag niyong pigilan. Ayan na nakakatakot dito eh. Dahil ba sa pag-announce ni Sara, dahil ba sa pananakot, dahil ba sa may bayaran ba? Tinatanong namin kayo ha, hindi kita inaakusahan. Oh. meron daw no, ng ibang mga Meron? Hindi, may ano daw? bilyon na nasa accounts nila. Katulad ng sabi nila na meron daw no, ng ibang mga nag-file ng mga kaso. Ang kalma-kalma niya ngayon dito, 'di ba? Oh. Kasi kung hindi naman namin makita yun, parang wala na kaming nakikitang dahilan kung bakit pag-usapan pa ito eh. Kami, hindi nyo nakukuha kaming dahilan, mga punyeta kayo. Aray ko! Hindi nyo kami naiisip at nakikita ng dahilan para buksan, ipasa, dalhin sa Senado yung impeachment. So wala na, gano'n na lang ang balak nyo. 'Di ba? Talaga, mapapamura ka talaga, mga hayop talaga yung mga gantong ano eh. Dami nating problema, alam niyo yung ekonomiya. Isa nga sa problema natin yun si Sara eh. Hindi mo susolusyonan? Oh. Yan natin bumababa, hindi pa rin nasusolusyonan lahat ng mga public works na issues. Kita nyo yung mata, hindi siya yung dating nagsasalita sa mga pagdinig at hearing o press con, di ba? Kapag tinatanong yan, diretso yan sa camera, parang ganyan yan, no? Diretso yan ganyan, nagsasalita na kung ano-ano, walang putol yan. Ngayon, ganito na siya, oh. Oh, ganun-ganon na siya, oh. Di ka makatingin, sir, ng diretso? Hindi pa napapalabas yung report ni Senator Panfilo Lacson sa Blue Ribbon na mukhang hinaharang ng ibang tao. So para sa amin, alam mo, kung wala naman talagang matinding ebidensya dito, tutukan na lang natin yung mga malalaking problemang nandiyan pa sa atin. Boom! Diba nakakagalit ng ano, no? Nakakagigil, ano? Biglang tumambling, no? Biglang tumbling, eh. Sasabihin niya pa, may haharang daw. Kung ako sa posisyon mo, sir, kahit may harang pa yan, kagaya ng ginawa dati ng Congress, wala silang pakialam kung hindi may pakita sa taong bayan kung katotohanan at ginawa ninyo yung trabaho ninyo. Boom! Ngayon ba, sa tingin nyo, gagawin nyo yung trabaho nyo? Kung ganyan ang salitaan mo, hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo. 'Di ba? Mga taga-antipolo dyan, na mga kababayan natin, na pro-government, mga loyalista. Oh, kita nyo yan, ha? Bantayan nyo. Bantayan nyo. Ibig nyo sabihin, pwedeng i-let go na natin ito, focus tayo sa mas importanteng problema. Sa tingin namin, gano'n, oo. Nako. Kita nyo yung ano? Kita nyo yung reaction nung newscaster? Nako. Kahit siya, di ba? Nagulat eh. Nako. Kasi hindi niya expect bakit ang bitaw nitong congressman, bibitawan na lang yung impeachment.
Kaya itong reporter o newscaster, nako, di pakinggan yung mabuti. Halatang ano siya may disappointment Nako. Mas importanteng problema. Sa tingin namin, ganun, oo. Nako. Ay, ilan ba ang miyembro nyo sa Diba? NUP? Diba? Pero hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng magpahalata ng biases na, dahil syempre, kailangan maging neutral Pero ramdam mo nako, diba? Yung dismaya niya Malay mo naman direct kunwari lang yan. Maggie, isipin mong mabuti para magkunyari ka ng ganyan. Alam mo ba kung ano magiging impact niyan? Tingnan mo yung impact. Anong impact? Impact. Tingnan mo yung naging impact. Di ba? Sasabihin mo lang na palabas lang yan. Hindi ko gagawin yan. Bakit? Yung magiging impact niya sa mga kababayan ko, sa inyo. Di ba? Congressman. Mga mahigit 40. Marami-rami rin. Ano po? Konti lang naman kami, pero ang sa tingin ko, pagka hindi kami nakakita ng matinding dahilan, kung Pinupus niya lagi yun Pag hindi daw nakita matinding dahilan. May matinding dahilan nung naunang impeachment. Ang problema, hinarang, kinontra. Yun ang problema dito, Puno. Di ba dapat ang tayo nyo, kailangang malaman ng taong bayan to. Napigil noon, pero hindi na mapipigil ngayon. 'Di ba? Ang sinabi lang naman, kaya napigilan yun kasi nga, na technical, dahil sa 1-year bar rule. Pero yung nilalaman ng impeachment ni Buday, malakas. Kaya tingin mo Puno, isipin nyo mga kaiksena, magkakaganyan ba si Sara para maglabas kagad na tatakbo? Na magaganyan kagad si Sara kung walang epekto yung magiging impeachment sa kanya. Kaya niya nga ginagawa lahat ng to kasi alam niyang dali siya sa impeachment. Di ba nagigets? Kaya nakakapagtaka talaga tong matandan to. Bakit ganyan ka ngayon? bakit dapat ituloy ito? Unang-una, hindi kami magtatayo ng party stand dito, no? So malamang papabayaan namin yung mga miyembro namin magdesisyon ng sarili nila. Kasi sa totoo lang, ngayon, mga sa usap-usapan namin, marami talaga ang nag-iisip na hindi na dapat itulak ito . Oh, kita nyo? Dinidiscredit niya na at binababa niya na, kumbaga pinapahina niya na, parang Marcoleta style. Pinapahina niya na yung thinking ng tao at na mahina. 'Di ba? Minamind condition niya na yung mga tao na makakapanood nito na wala pala 'di ba? Pero tignan natin, depende rin sa ebidensya. Kung may mailabas sila sa committee hearings na talaga makukumbinsi yung tao at saka tayo na talagang may madiin na rason kung bakit dapat iakyat ito sa Senado. Nakakatawa talaga mga kaiksena. Ito napakasimple na lang. Pumokus tayo doon sa assassination plot ng presidente. 'Di ba? Mabigat 'yun. Alin pa direct? Yung falsification of documents. Tsaka yung bribery. Nanunuhol si Sara. Ano ba kayo? Bulag? Tsaka na lang natin gagawin yun. At isa pa, pagdating sa Senado yun, parang, alam mo, parang wala naman na boto doon . Ngayon pa lang, hindi pa nag-uumpisa . Ang naririnig na namin is talagang walang pupuntahan yan sa Senado kung mag-impeachment trial. Kita nyo? Ha? So parang kumbaga, bakit pa natin ginagawa lahat ito, no? So parang as we speak, baka siguro tignan natin yung mga unang hearing kung anong mga lalabas dyan. So as we speak, Kong, parang hindi tayo sigurado if yung mga nagpupush nito ay makakakuha ng bilang. I think the magic number, kung umabot man sa plenaryo yan, is a little over 100. Parang 105 ba? 106? So hindi, kailangan 130 100 ano? 30. 130. 130 ang ganun. Ganun, no? So hindi kayo kampante na makukuha yung 130 at this point.
Well, depende sa ibang partido, no? Sila siguro kung talagang buo loob nila na ituloy ito, baka Tingnan nyo, puro discredit, puro pagpapahina sa makakapanood sa kanila na wala impeachment. 'Di ba? makuha nila siguro. Pero kami, ang partido namin talaga, pinag-iisipan namin na mabuti. Sabi niya kanina, napabayaan na daw niya yung partido nila na makapag-decide ng sarili. Pero ngayon, ano sinasabi mo? Pakinggan nyo. Baka makuha nila siguro. Pero kami, ang partido namin talaga, pinag-iisipan namin na mabuti ito dahil alam mo, marami rin kami tinitignan na ibang mga problema na dapat tutukan pa eh. Kung ito lang, magsasayang tayo ng maraming oras dito. Tang inumin mo, puno. Yung mata mo talaga, ang likot. Hindi ka ganyan. Kitang-kita na nagsisinungaling ka dito. Ito, mga hearing, tapos aakyat sa Senado. Pag umakyat sa Senado to, walang gagawin iba yung Senado, kundi ito sa maraming panahon. So parang, alam mo, kung hindi naman tayo nakasiguro na mayroon talagang dahilan at ang ebidensya hindi naman masyadong madiin, baka wag na lang muna natin tutungan ng pansin ito. Opo, pero hindi naman po kayo kinausap ng kampo. Ito, kayo humusga sa sagot niya, ha? Sa sagot niya kung napipil nyo ba talagang sinseridad niya at totoo yung sinasabi niya. Kayo sumagot. Tinan nyo. Tutungan ng pansin ito. Opo, pero hindi naman po kayo kinausap ng kampo ng Vice President kasi sabi ng iba, meron nang gumagapang sa kampo ng Vice President at nakita nyo, nag-file na siya. Ibig sabihin, siya pwedeng maging presidente sa 2028 para tila bagang babala ito na umayos kayo. Pag ako naging presidente, lagot kayo. Wala. Walang kumakausap sa amin. Ito sa amin lang ito, sa mga decision lang namin ito. Tsaka hindi pa namin iniisip yung 2028, matagal pa yun. 2 years pa yun eh. Pero, alam Kaya nga eh. 'Di ba? Ano sa tingin nyo? Nagsisinungaling ba yung sagot niya? Kayo sumagot mga kaiksena. Naniniwala kayo sa sagot niya? Wala daw kumausap sa kanila. Walang kahit anong kumausap sa kanila. Sila daw may desisyon yan. 'Di ba? Tas ito pa malupit mga kaiksena. Wala pa daw sa isip nila yan kasi malayo pa daw yung politika. Exactly, that's the point. Huli ka na, balbon. Boom! 'Di ba? Kung hindi nyo iniisip ang politika, 'di ba? Hindi nyo iniisip yung pangangampanya kuno, bakit hindi nyo itinuloy o hindi, wala, parang pinanghihinaan nyo na ituloy yung impeachment? 'Di ba? Bakit? Natatakot ba kayo? Tinatakot ba kayo? Binayaran ba kayo? Sa isang iglap, bigla kang naging ganyan. Boom! Boom! Tapos ang dahilan mo, malayo pa. 2028 pang election, pero ayaw mong, pinapakita mo na ayaw mong gampanan. Ayaw mong mangyaring ma-impeach ngayon si Sara. Ano yan? Napaghahalataan. Alam mo, kung may gusto magkandidato, wala namang problema kung magsalita sila katulad ng Vice President. Pero sa totoo lang, from political terms, matagal pa to. Marami pang mangyayari. Sa tingin ko, mag-uumpisa yung bangayan na dyan para sa election talaga baka next year pa. So, 2026 lang ngayon di ba? So, siguro 1 year and a half before elections, baka mag-umpisa na yung talagang tutukan. Di mas lalong magiging problema. Bakit? Kasi lalo nilang ididiin yun. Tatakbo kasi ako ng presidente. Malapit na eleksyon, kaya gusto nyo akong alisin. 'Di ba? Pero sa ngayon, ano pa lang, parang nakikiramdam pa lang lahat. So, hindi namin iniisip ang eleksyon. Ito talagang sa totoo lang. Kasi ang tagal ng pinagdaanan natin na panahon na pinag-uusapan ito, hindi ba? At akala namin matatapos na doon. Nagdesisyon na yung Kongreso Pinasa na nga sa Senado. Tapos kung saan nakarating at maliwanag noon na ayaw ng Senado na nagalawin ito, Hindi ba? Ang tigas-tigas pa niya, nakikipagsagutan pa. Dahil sa paghaharang, sa daming hinihingi, binabalik ng Senado,
impeachment ni Sara, nagagalit kayo, 'di ba? Nasa na 'yun? Nasa na yung gigil mo? Nasa na yung talagang porsigido nyo talagang matuloy yan? 'Di ba dapat nga lalo kayo manggigil kasi ito na yung pagkakataon. Tama na ang ginagawang proseso, hindi matiteknikal at 'di ba? Mga kaiksena, ang politika talaga sobrang dumi, 'di ba? Kita nyo, ito na example, kahit man lang konti, wala kaming maramdaman sa yung sinseridad sa mga pinagsasabi mo eh. Halatang halata ka puno eh. Walang kumausap sa'yo? Mamatay ka? Ngayon na? Lalo na kay Senator Chis Escudero, talagang dinaban niya ito, talagang pinigil niya ito. So, anong garantiya natin na hindi mauulit yan? Basta ginawa nyo ang trabaho nyo, tapos. Yun lang yun. Basta ibinigay nyo, sinunod nyo, at pinakita nyo sa taong bayan na ginagawa nyo yung trabaho nyo para sa amin. Tapos ang usapan, pasa yung Senado. Doon na kami magkakatoos-toos. Nagtrabaho ng gusto ang Kongreso, naghanap ng mga base, inakyat doon pagkatapos tinapon lang kung saan-saan. So, para hindi na lang masayang yung oras ng lahat, kung hindi sila makalapalabas ng talagang matinding, mabigat na ebidensya na meron talagang kasalanan, kung walang smoking gun, kung walang AMLA report, sa tingin namin, hindi kami papanig dito eh. Oo nga eh. So, ibig sabihin yan, marami din siguro mag-iisip ng kagaya po ng pag-iisip ninyo, Congressman Ronnie, ano? Which means, pag ganyan na marami na mag-isip ng kagaya ninyo, hindi na po aakit ng Senado yan. Napakamot na din yung Kasi siya, gusto niya rin matuloy impeachment yung newscaster na yan eh. Ito mo, napapakamot na lang din eh. 'Di ba? Oo. Mang? Well, kailangan galingan nila sa committee, no? I mean, sila naman ang talagang tatangan yan. Hindi namin alam kung anong ebidensya na dyan. Malay mo, totoong meron talaga, no? Pero ang isisiguro ko sa inyo lahat, at least yung NUP, siguro iba rin mga congressman dyan. Unang-una, hindi kami papatakot dito. Hindi ka papatakot, pero ngayon palang mukha ka ng takot. Aray ko! Diba? Yung anak ni Abante nung panahon sa bakbakan ng Senado at ng Congress, diba? Tungkol sa Portweed, talagang ikipagbakbakan eh, diba? Kayo silang mga kongresistas, ito makikita mo, ganito na si Puno. Wow. Gilan mo kami. Natatakutin kami na magdesisyon na ganito. Pangalawa, hindi kami pwedeng bilhin dito. Di ka nga makatingin sa camera eh. Di ka naman ganyan eh. Tinan nyo hindi kami pwedeng takot-takotin dito. Hindi kami pwedeng bayaran dito. Kwento mo sa Marines. Natatakutin kami na magdesisyon na ganito. Pangalawa, hindi kami pwedeng bilhin dito. Katulad ng sinasabi nila. Aray ko! Utang ina ninyo! Utang ina ninyong lahat! Grabe. Siguro pumapalakpak si Sara habang pinapanood ka, Puno. Siguro sabi ni Sara, hindi sayang. Ayos. Itong desisyon namin dito magiging tama, magiging tapat, magiging alinsunod sa aming iniisip. Tangina mo ka! No? Mga responsable kaming congressman sa Tangina mo ka! 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 NUP, hindi kami papayag na impluwensyahin yung aming pag-iisip ng kung ano-ano mga bagay. So, pag-iisipan namin ng mabuti ito, magpupulong-pulong kami. Sa bandang dulo, ayokong pilitin kahit sino bumoto na kahit anong panig, ano? So kung gusto nilang bumoto for impeachment, hindi naman namin sila haharangin. Pero hindi namin sila pipilitin to vote for impeachment. Definitely. Sige. Well said. Maraming salamat, Kong. Mabuhay po kayo.
Mga ka-eksena, lilinawin ko lang po hindi ko sinabi at wala akong sinabing nabayaran siya o tinakot siya. Pero, pero yung aking source na nalaman, na binasa ko sa inyo kanina, 'di ba? 50M. Hi Ma'am Trish Hellman, good morning. Kapasok nyo lang. Boom! 50M sa kongresista, 100 million sa senador. Uulit-ulitin ko mga ka-eksena, ang layo-layo ni Puno before. Biglang, in a blink of an eye, na napakainit at napakaganda sana ng tiyempo ngayon dahil kahit sabihin mo pa na na-technical noon, nasa tamang proseso na ngayon. At eto na yung pagkakataon para matuloy yung impeachment. Hindi sa akin ang galing. Dun sa newscaster, sinabi din niya, may gumagapang, may nakikipag-usap. Ang alam ko lang, ayon sa aking source na tawag dito, ano ba? Sa aking tawag dito, white dolphin. White dolphin na talagang merong bayaran na nangyari sa mga kongresista at senador. At yun ang bayarang halaga, 50 and 100 million. So, mga ka-eksena, talagang nakakatakot at nakakalungkot na pagdating sa pera talaga, nakakalimutan na yung tama at inuna na yung safety first at syempre yung political survivalry, mga ka-eksena. Sobra nakakalungkot. Ano to? Wait lang What's this? Okay. May piprint pala ako. Sorry. Nutusan ako Sobra, mga ka-eksena. Tawag dito. So, bago tayo magtapos, mga ka-eksena, ito pa pala. May dadagdag pa ako. Meron pa akong nalaman na dalawang senador. Matikas din sila matikas. Pero tila yata lumalambot sa impeachment ni Sara. Hindi ko muna papangalanan pero isipin nyo na lang muna, mga ka-eksena. No? Tawag dito. So, hanggang dito na lang muna tayo, mga ka-eksena, dahil tulad nga yan, meron pa akong kailangan gawin. May papaprint pa ako. Inutusan ako. So, lalabas ako ng bahay. Sa lahat ng mga ka-eksena natin, pero wag kayong panghinaan at wag kayong mawalan ng pag-asa kasi alam naman natin na ang kasamaan may wakas yan. Ano daw? Paano direct pag silustay manalo? Nakakatakot. Baka kung saan na ako magtago niyan. Kasi papahanap sigurado niyan lahat ng umano sa kanya So, mawawalan talaga ng freedom of speech. Mawawalan talaga ng... Sabi ko sa inyo, nakakatakot yan pag yan. Kasi ang gagawin ni Sara, hindi trabaho, paghihigante. Boom! Oo, yun ang gagawin yan. Kaso, okay lang naman sana kung ang paghihigante mo ay nasa tama. Pero kung ang paghihigante mo ay sa mali, para sa personalidad na galit, ay maling-mali yan. Diba? So yun, mga ka-eksena, tawag dito, tayong lahat po sana ay maging matalino at maging mabusisi sa pagboto at pagpili ng ating mga napupuso ang dapat iboto. So hanggang dito na lamang, mga ka-eksena. Maraming salamat po sa inyo at magkita-kita po tayo. Ingat po kayo at abang na lang po sa susunod nating live stream. Ito po ang inyong lingkod, mga ka-eksena, na nag-iisang direktor ng buhay ninyo,
Direk Freddy Valera. Ingat po lahat mga kababayan ko, mga OFW na nasa trabaho at mga kababayan natin sa Pilipinas na nanonood at nasa trabaho din. God bless po. Ito po yung lingkod, Direk Freddy Valera. And abang na lang po kung sakaling meron tayong maging live mamaya. Ingat po. Thank you so much. Para sa inyo, ang walang kwenta, demonyong Vice President na hindi nagtatrabaho at bising-bising magmalamig ng pepe. Pakinggan ninyo. Yeah. Mic check. Kwento to ng kapangyarihan na naligaw. Yan. Bisero siya, di ko nakikita astang busy lagi. Pero trabaho niya parang laging may delay. Kaban ng bayan, parang nakaw sa gabi. Swipe dito, swipe doon, walang resibo, okay. Habang bayan naghihintay ng aksyon, siya may kila sa camera kaysa sa serbisyo. Bise sa biyahe, hindi sa opisina. Trabaho na pag-iwanan sa pila ng visa. Habang oras ng bayan, unti-unting nauubos. Naglilibot ibang bansa na naman ang focus. Deadline lumilipad, parang eroplano. Attendance niya, laging out of the country status. Mangiting malamig, kalkulado ang galaw. Parang chess, pero ang tinatamaan taong bayan. Empathy dya zero, pero fear mataas. Umiiyak ang masa, sagot niya soundbite lang. Kung konsensya'y timbang, kulang sa kilo. Kapangyarihan sa kamay ng taong walang hilo. Sa tama at mali, pareho lang ang tunod. Basta spotlight andyan, tuloy ang ikot. Hindi lahat ng nakikita ay may puso. Hindi lahat ng babae leader, minsan uso. Bise sa biyahe, hindi sa opisina. Mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya. Pero sa international mic siya ang bida. Biyahe, hindi sa opisina. Mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya. Pero sa international mic siya ang bida. Hindi to tungkol sa pangalan o mukha. Kwento to ng upo ang ginawang entablado. Kapangyarihang walang konsensya. Trabahong pinalitan ng eksena. Bise sa biyahe, tandaan ang leksyon. Ang posisyon, hindi passport sa ambisyon. Kung servisyo'y tinamad at bayan ang lugi. Sa huli ang masa ang magja-judge na parang jury. Yeah, ang leader, hindi gala ng gala. Magtrabaho ka,